Nalampas ang pagsubok sa mga pinagdaanan ko po kay sige ko po ang araw-araw kong kaya para po makalampas pa makakuan po sa araw-araw na mo. Ako po si Denmark B. Tyra. Edad ko po ay 30. Nag-aaral po sa Valentina Bibongka National High School. Mark Anthony Nete, 46. Kaya rito talaga sa Gate. Nakaupo lang ako dito. Maghapon. Ako po si Cherry Rose Bersa po. 13 years old po. Taga-Gate, Bulan, Sorsogon po. Ancho Inete. Gate, Bulan, Sorsogon. Gagawa kami ng mga tabliya, mga sweets, mga pickles. President nila ako saan ko sa senior citizen kaya yun lang sa senior citizen. Janmer 13 Gate Bulan. Christina po, Responte, Purok 3 Gate. Johnny Emas po, 16 po, Gate. Janora de Asis Bitline, 35. Purok Ono Gate Bulan Sorsogon. Hindi naman lang po sa sulod sa balay. Papa-eskwela. Ako si Joanne Liton, 35, taga-Gati, Bulan, Sorsogon. Ako po ay nagtitinda sa malapit sa school, food vending. Sherbet po, 10 po. Tigasun 7 po. Lola Marinda, 43. Tigasun 7. Dito na sa bahay. Garigo, Barigin Tos, 40 tabi. Agad lang po sa Gati. Hindi po nagpapa-stay tabi. Sa lang po sa balay, nag-asikaso sa mga bata. Walang po. I am Irma Lactaus. I am 43 years old, teaching in Valentina Bibongka National High School. Sa ngayon, ako isang guro ko, isang lirang ina. Dito lang umiikot ang buhay ko sa bahay, sa school. Joseph E. Gataselo, 61, taga-Erosin. Ito yung pagkabalahan ko sa buhay, yung pag-administrar sa eskwelahan. Hindi lang eskwelahan. I'm Maricel Enteria, teaching here at Valentina Bibongka National High School. I'm 48 years old. Ay, syempre, yung pagtuturo. Then, meron kami dito sa mathematics, meron kami dito tinuturo, kinukuha ang mga bata, ang mga non-numerates. Yung mga hindi masyado marunong magbilang, hindi masyado marunong sa math. Kinukuha namin yon. So, isa yung sa pinagkakabisihan namin ng mga mathematics teacher dito sa Valentina. Ano ang gusto mo na pagdako mo? Engineer po. Para po makahilap sa mga iba-iba na klase sa balinan. Makaarap po sa mga paghilap po sa mga iba-iba po na balay. Gusto ko po maging teacher po sa paglaki ko po. Para po maturuan ko po yung ibang bata pag lumaki na po ako. Makapagtapos po sa pag-aaral at matulungan ko po ang pamilya sa pag-aaral. Magkamay sa trabaho para padalan sa gura. Teacher po, tutulong po sa mga magulang ko po. Ano po ang mga pangarap mo po para sa iyong mga anak? Makatapos sa pag-aaral yan. Kaso, ito nangyari sa akin, yung mga mahirap. Pangarap ko siyempre makapagtapos ng eskwela, makapagtrabaho, mga bata. Pangarap ko po sa mga bata kung makatapos sa pag-aaral. Makapag-eskwela sa med, tapos para makahanap sa magandang trabaho. Gusto ko makapagtapos sila ng pag-aaral para makamit ang kanilang pinapangarap. Patapos pag-aaral. Makapatapos na pag-aaral. Bilang isang guro po ano ang pangunahing pangangailangan ng mga estudyante ngayon? Sa mga estudyante, yung mga pangunahing pangangailangan nila, yung mga kagamitan sa school para katulad ng mga bags, ng notebook, uniform. Kung sa pangangay ko sa eskwelahan, sa mga estudyante ka, pero kung mga pwede supplies, kung sa pag-abot sa mga pagbalang-balang, yan, financial, bawal mo na uniform, doon lang yun, supplies, then financial para sa kanilang pagbabalan.
So, syempre, unang-una is yung maturuan sila ng mabuti, na matuto silang magbasa at magbilang at sumulat. Ano ang wish mo na gusto mong matupad? Magkamali ako kasi may makalalasan yung makatapos po sa school. Sana po makapagtapos po ako. Sana po makapagtapos po ako ng pag-aaral at matulungan ko po ang aking pamilya. Ano lang, simple lang, makadaan lang din sa pamilya ko. Makapagtapos po. Sa gitna ng mga problema o mga pagsubok po na dumarating sa iyong buhay, paano niyo po ito nalalampasan? Dahil sa Diyos. Unang-una sa pagdadasal, sa Panginoon, tapos naghanap ng iba't ibang mga kaparahanan para masolusyonan ng mga problema. Sige ko po ang araw-araw pong kain para po makalampas pa makakuan po sa araw-araw na mo. Papasa Diyos ko na lang. Naghihingo ako para malampasan ko ang mga pagsubok sa buhay na madanunan ko ang mga bata ko. Kaya ang mga problema, tapos gagawa ng paraan. Ano po, sa pagdarasal po, sa araw-araw. Paano ka makakatulong sa pag-unlad ng mga estudyante? Okay, so ang guro is malaki ang responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. So para sa ikakaunlad nila, so kaya yun yung maturuan sila, hindi lang sa asignatura, hindi lang sa academics. So kailangan din namin maturuan sila na lumaban sa buhay. Makadaan noon sa pamamagitan ng pag-monitor sa mga teacher kung paano ang pagtuklo sa estudyante na dapat friendly, hindi naman masyado may sugon. Dapat ang bata makarang may kamisin program na reading hub and numeracy ang mga sa tututulan may mga estudyante dito na di maaarang magbasa, di rin maaarang magkwinta. So sa pag-agison, friendly approach in why sa mga teacher in nakaistorya in talk dancing one on one. May kita sinsaro na doon dua. Tapos dito sila i-coach si Maya. Then syempre, bilang student, ang pag-monitor at pag-supervise ng teacher. Katulad na ng sinabi ko, kinukuha namin yung mga hindi marunong bumilang, hindi marunong magbasa, at hindi marunong magsulat. Tinuturuan namin yun. Ini-isolate namin yun. Meron kaming classroom na talagang doon namin sila tinututukan. Sino ang inspirasyon mo sa buhay? Magulang ko po. Mga magulang ko po. Tsaka po yung mga kaibigan ko. Ako, mga kamang mga sampo. Magulang ko po. Ano po yung mga pinaka-proud moment mo po sa iyong mga anak? Kasi pag nag-aaral, nag-honor sila sa study. Nag-aaral po sila sa Med para po makatapos sila po sa pag-adal nila. Gusto ko sila mapatapos pag-adal. Ay maski wala na kami sa mundo, kaya na nila magtindog sa sadiri nila na sige. O maski may pamilya na sila. Makano siya, makatapos. Hindi maayos ang kanyang buhay. Ano po, nag-ismila po sila oradlaw. Makimalaan ng pamata, nag-ismila po. Anong hamon ng mga estudyante ang madalas mong nakikita sa kanila? Yung mga hamon nila, kahirapan. Kasi marami kaming mga estudyante na isang kahig, isang tuka. Na yung mga magulang nila ay walang sapat na hanap buhay kapag hindi sila nagtrabaho sa araw. Na ngayon, wala silang kakainin bukas. Talaga, puro financial talaga. Aniba na absent because wala singkaw nun magawa. Pinaka-challenge ang hamon sa na kumpanya. Pero kami naman, flexible kami. Flexible kami, akay sa bata, nasabutan na mo yun na aybuhan, so taga na lang yung intervention, nakataga na lang yung bagay na para makupapyat na ng mga na-miss na klase. Yung absenteeism. Kasi kadalasan nagiging absent yung mga bata dahil nga sa yung iba nagtatrabaho dahil sa kahirapan. Bilang sa na estudyante, paano ka makadana sa mga magulang mo?
sa pamamagitan po sa pag-aral sa mayan. Tinutulungan ko po sila sa gawaing bahay. Sa pamamagitan ng pagtutulong sa kanila ng pagtitinda at paglilinis dito sa bahay at pagtatanim. Kaya po hindi po mag-aral sa mail para Ano pa ang mga aral po na gusto niyo pong maiwan sa iyong mga anak? Yung mga bata na wala sa magsunod sa mga maestra pag sabi. Maging mabuting anak, masunod sa magulang at saka sa Panginoon, sa Diyos. Ang gusto ko lang po sa mga bata ko, maaram sila magrespeto, paggalang sa mga nakatatanda, magpakabuot po sila hanggang sa pagkanila. Dapat may respeto sira sa kada saro, nan maski may pamilya na sira, nagmamahalan ng gihapon. Maging magalang, mas maging mausasal sa isang tao. Ang naging mabuting anak, sa pakikisalamuha sa kapwa. Anong alaala o mga aral po ang nais mo maiwan sa mga estudyante? Ito yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante na yung kahirapan ay hindi hadlang para magtagumpay. So gawin nila itong inspirasyon. Ito yung mag-udyok sa kanila, maging challenge sa kanila para mas lalo nilang pagigihan yung pag-aaral. Kailangan nilang tapusin yung pag-aaral kasi ito yung makakatulong sa kanila para iangat ang buhay nila kasama ng buong pamilya niya. Ibutang lang sa isip sa estudyante, wala iba kundi sa ako ini para ini sa ako na pag-eskwela ko, yung para ini sa future ko. Wala iba yun. Then, siyempre, pag ikaw nakatapos yung high school, lalo kong college, wala iba na armas na para pag nag-apply ka sa trabaho, pag may opportunity, madali ka makasunod. Pero kung wala ka tinapusan, may opportunity, para magyapon ikaw. Kaya, pero may sabi ko sa mga bata na magtapos. Kaya, para yun sa wala iba. Matuto, magtiyaga, dapat matutunan kahit papano, kahit mahirap ang buhay, pumasok, labanan na lang yung mga pagsubok kasi nandyan talaga yung mga pagsubok. Tapusin ang pag-aaral kahit ang kahirapan ang maging hadlang, huwag hahayaan na ito ang maging hadlang, sa kanilang pag-aaral. Tapusin yung mga nasimulan kasi wala namang may pamamana sa kanilang mga magulang nila kundi yung ang makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral. Ano po ma'am yung masasabi mo sa SMILES at mga OFW na kasama ihatid ang mga tulong para sa edukasyon ng mga bata? Para sa mga OFW at sa SMILES, maraming salamat sa inyo sa pagpili ng aming school. So malaking bagay, malaking tulong yung naihatid ninyo sa amin. Maliit man ito pero malaking bagay ito para sa mga kabataan namin. So sa word ko lang na smile, medyo okay na yan. Sa word ko lang na smile, kay ma-smile ka na, kay may mga partners na handa magdanong. So, halik sa eskwelahan, dako na pasalamat sa Valentina Bibungkan National High School sa lamatunon sa paghatag ni Sing Danong para sa estudyante. Sana, din maparagos niyo sa iba, yun ang masasabi ko na para sa organization. Sa lamatunon, then tagahanong pampitin ng organization. Maraming salamat po sa pag-share, sa mga OFW, sa paghatid o pag-share ng kanilang blessing sa mga estudyanteng nangangailangan, especially dito sa Valentina Bibungkan. Kahit papano nakatulong sila sa aming mga estudyante o natulungan po ninyo yung mga estudyante namin kahit sa maliit na paraan. Sana po sa masusunod pa, maging recipient po ulit yung aming school kasi mas marami pa pong nangangailangan. Sana mas marami pa.